Okay, so magandang araw mga ka-TH. So tingnan naman natin yung ground flooring sa creek. Okay, so ito yung bunker site accordingly. So makikita naman talaga natin na planado talaga yung pagkagawa dito. Kasi dito makikita natin yung mga malalaking bato, merong formation, tsaka merong mga sign. Okay, so ang maganda dito sa areang ito, simentado siya, parang siyang naka-flooring. Okay, naka-flooring siya, and then itong makikita natin ngayon, ito ay buo. So isa itong malaking bato. So itong makikita natin ngayon, yan ay arrow pointing down. So sa harapan ng bato, meron ding item. Okay, so, tingin namin ito yung malaking deposito, dahil yung diameter ng kanyang ikutan sobrang laki. Okay, so tatlo yung deposito dito ka hunters, naka-triangle. Yung isa doon sa may bagsakan ng tubig, para kasi itong falls, isang creek ginawa ng flooring, tapos pinormang falls. Okay, dito lang talaga natin makikita yung ganitong design. Kapag tayo ay maglalakad galing dito patungo sa ibabaw, wala tayong makikita na ganitong design. Okay, dito lang talaga yung parang naka-flooring. So itong makikita natin ngayon, naka-design talaga yan. Okay, naka-design yan dahil meron niyang kahulugan, mga meaning. Okay, so ito galing to sa bato na ginawa. Okay, dun sa part na yan binaklas. Okay, so kung titinan natin yung bato, sobrang laki. Okay, so itong makikita natin yung mga box, mga kahon, mga porma, dyan sa nakalagay dyan sa may para siyang maliit na linaw. Okay, ganyan lang talaga yung ganang porma nung unang panahon pa, sabi ng mga matatanda dito. Okay, hindi yan sinadya, ganyan na talaga yan. So maganda siya ka-TH, kasi kapag may malakas na tubig, kapag kukuha ng dyan pinapainom yung mga baka, kalabaw. Okay, so ito ka-TH, mayroon siyang mga malalim na grove dito sa may gilid, may grove, tsaka may mga dot na nakalinya. So sa mga treasure hunter na mayroong malalim na kaalaman tungkol sa mga ganito, mga small details, ay alam nila yung mga kahulugan nito. Pero hindi tayo mag-point out sa mga meaning nito, kasi tinitingnan lang natin at ibabahagi natin sa inyo kung ano bang mga meaning nito. Mayroon kayong mga suggestions, mga ideas, pwede kayo mag-comment. Pero to, tapos na namin tong i-locate. Okay, so yung deposito, tatlo. Dalawa dito sa ibabaw, sa ilalim mismo itong bato, yung itong makikita natin na malaki under, nandito sa ilalim yung deposito. So dito talaga siya madaling kunin, kasi nakatabon yung malaking bato. Dan kapag atin yung huhukayan sa may gilid, yan ay possible na mag-bar down, kasi sobrang bigat yan. Okay, unless kung yung hukay ay pa-drifting, halimbawa distansya ka ng mga 3 meters galing sa malaking bato, hukay ka ng mga 5 feet,
then drift patungo sa sentro. Pero delikado pala yung drifting katiits kasi may mataas na tendency na mag-collapse kasi yung hukay ay horizontal, di sa vertical. Okay, nakahiga na yung hukay sa ilalim kasi nag-drift, kasi kailangan isentro yung deposito. Yan yung kadalasang nangyayari doon sa ibang hukay sa ibang lugar. Nag-drifting sila kahit alam nila na hindi pa sila umabot sa matigas na parte ng lupa doon sa may dapanas. So nag-drifting sila ka-hunters. So ang nangyari, mula ng malakas, and kung patuloy pa rin sila sa kanilang ginawa na hukay, ayun, nag-bar down. Okay, delikado talaga yung drifting. Okay lang yung vertical tunnel, okay, pero kahit vertical tunnel, kailangan pa rin niya ng lagyan ng mga timbering, mga puno, mga kahoy na nakasupport sa may gilid, kasi hindi natin hulaan kung ano ba mangyayari. Dapat safety first talaga kapag kayo ay maghukay hunters. So ito yung bato. So tatlo ito ka hunters, yung parang masa. So makikita natin yung kaibahan sa ginawa at saka normal stone. So ito yung mga design, wala yung laman, naka-design lang yan kasi meron niyang kahulugan. Okay, tatlo yung bato na yan, tatlo na bato na ginawa pero walang laman. So ano bang tansyang kahulugan ito katiits? So para sa akin, yung tatlo na bato na malaki na walang laman, yan ay napapahiwatig ng tatlong deposito na nakabaon dito mismo sa area na ito. Okay, wala yung laman kasi yung deposito ay nakabaon. So sa mga katiits natin na nag-aakala na may laman, pero yung wala talagang deposito na plastada. Okay, kailangan talaga yung hukayin. So jackpot na talaga kapag makakita tayo ng deposito na madaling kunin at sa loob ng bato nakalagay. So jackpot na talaga yun kasi bihira lang yung mga bato na yun na nilalagyan. Mostly sa mga nahuhukay namin, binabasag namin, marami na kaming binasag na bato pero walang mga laman. Yung laman, may laman. Okay, meron kaming isang bato na binasag, malaki siya hunters. So ngayon malapit na siya maubos, mabasag. Meron siyang isang part sa gitna na may detection. So ayun, binaklas namin, so ngayon yung bato na yun bilog siya hunters, bilog. So dinala namin sa gilid ng sapa. Yan, pagbasag namin walang laman. Okay, and then kami nagulat kasi yung maliliit na mga tipak-tipak ng bato na nakalagay sa bato ay nadidetect siya. Okay, meron siyang detection. So yun, na-realize namin na yun pala ay isang decoy. Okay, magbigay tayo ng mga purpose ng mga decoy. Ang decoy inilalagay sa mga bato na solido para kung sakasakaling yun yung titirahin natin, yung bato, then pag basag natin walang laman, mawawala na tayo ng pag-asa doon ka hunters, diba? Kasi ilang buwan rin yung kailangang ilaan para mabasag talaga yung bato and then walang laman. So mapanghinaan talaga kayo ng loob, pati na yung mga kasama mo. Pero hindi nila alam
nakabaon lang pala. Meron yung mga bearing alignment, lalo na kapag may butas na malalim. Importante yan. Dapat hindi yan ginalaw at hindi yan gumalaw ng kusa kasi mayroon yung alignment. Okay, so yun lang mga hunters. Huwag na kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel and pakipollow na rin sa ating Facebook page. Okay, meron tayong Facebook page, hunters.